Kabanata 871. Alam kong mas marami kayo sa amin, ngunit ang mga bodyguard mula sa magkabilang panig ay kayang abalahin kayo ng ilang sandali. Hindi ko alam ang tungkol kay Zachary, ngunit ang aking mga subordinate ay sumusugod na. Gusto kong makita kung gaano katagal ninyo kayang ipagpatuloy ito. Nang ikauwi ni Charlotte ang kanyang kamay, agad na nagposisyon si Lupin, habang ang iba ay nakatayo sa likod niya ng maayos. Lahat sila ay itinutok ang kanilang mga baril kay Zora. Sa kabilang banda, ang mga bodyguard ng pamilyang Noct ay nagposisyon sa likod ni Charlotte upang lumaban sa tabi niya. Lahat sila ay mga piling bodyguard ni Zachary. 2 taon na ang nakalipas, nasaksihan nila ang paglalakbay ni Charlotte at Zachary at alam nilang sila ay isang pamilya. Bukod pa rito, habang sinasaktan ni Zora ang kanyang sariling mga tao ng napakabangis, pinuprotektahan sila ni Charlotte sa kabila ng pagiging dayuhan. Kahit walang nag-uutos sa kanila, natural silang pipiliing kumampi kay Charlotte. Napakabuti, tumango si Zora ng may malamig na tawa. Mga taksil, mukhang masyado akong naging mabait. Sino ang taksil? Galit na sigaw ni Marino. Para sa iyong sariling makasariling hangarin, kinidnap mo ang iyong mga miyembro ng pamilya at pinatay ang iyong sariling mga tao. Dadalhin mo ang iyong kapahamakan sa iyong sarili sa mga kasuklam-suklam na gawaing iyon. Napakawalang hiya, kumunot ang noo, itinaas ni Zora ang kanyang baril upang patayin si Marino. Gayunpaman, mabilis na sinipan ni Charlotte ang kanyang baril. Bagamat nabigla si Zora, mabilis siyang kumilos. Mabilis siyang umikot, at hinawakan ang kanyang baril sa ere at itinutok ito kay Charlotte ng kasing bilis ng kidlat. Kasabay nito, itinutok din ni Charlotte ang baril sa kanya. Pareho silang nagharap, habang lalong naging tensyonado ang kapaligiran sa paligid nila. Lahat ng ito ay nangyari sa loob ng ilang segundo, napakamabilis na walang sinuman sa paligid nila ang makakita ng malinaw sa nangyayari. Hindi masama, ngumiti si Zora. Mukhang mahusay kang tinuruan ni Mr. Lindbergh. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Itinaas ni Charlotte ang kanyang kilay. Noon, nilason mo ako at inutusan si Sharon na patayin ako sa T-Nation. Ang pagpapahirap mula sa sakit ay hindi na makayanan. Hindi mo lang pinatay si Mrs. Berry, kundi sinubukan mo ring kidnapin ang aking mga anak. Oras na para ayusin ang mga iskor mula sa nakaraan at ngayon. Habang nagsasalita siya, kinasa ni Charlotte ang kanyang baril. Sa tingin mo ba matatalo mo ako? Sa isang kaway ng kanyang kamay, daan-daang tao sa likod ni Zora ang itinutok ang kanilang mga baril kay Charlotte. Bago ka makabaril, ikaw at ang iyong mga subordinate ay mapupuno ng mga butas ng bala. Kahit mamatay kami, hihilahin ka namin pababa. Hindi sumuko si Charlotte. Huwag kang mag-alala, kami ang magsisilbing kalasag ni Miss Lindbergh. Hawak ang kanyang baril, matapang na tumayo si Marino sa harap ni Charlotte. Ang iba pang mga bodyguard mula sa pamilyang Noct ay sumulong din, handang isakripisyo ang kanilang buhay upang pabagsakin si Zora. Napakabuti, nagngalit ang ngipin ni Zora sa galit. Gusto mong mamatay, ha? Tutuparin ko yun para sa iyo. Sa gayon, ikanaway niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga subordinate ay handa nang magsimulang magpaputok. Sa sandaling iyon, narinig nila ang malakas na ugong ng mga sasakyan at may sumigaw, "Nandito na si Mr. Noct." Natigilan, itinaas ni Zora ang kanyang ulo at sumulyap. Sa katunayan, may ilang mararangyang kotse ang sumusugod, na ang Rolls-Royce sa harap ay kay Zachary. Daan-daang sasakyan ng pulis ang sumusunod sa likod nito. Ang kagandahan ng eksena ay nagmukha itong isang apokaliptik na digmaan. Dahil si Zachary ay isang negosyante, kailangan niyang sumunod sa mga batas anuman ang kanyang gawin. Hindi siya kailanman pumatay ng sinuman at kung may umonsalto sa kanya, hihingi siya ng tulong sa pulisya. Bilang resulta, hindi naglakas loob si Zora na gumawa ng anumang walang ingat. Mas marami na kami ngayon, malamig na pangungot siya ni Charlotte. Kung alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, umalis ka na. Kung hindi, magiging isang mababang bilanggo ka. Sumpain ka. Nagngangalit ang ngipin ni Zora sa galit at tumakas kasama ang kanyang mga subordinate. Samantala, galit na hinabol sila ng pulisya.
Sumugod si Zachary at ang kanyang mga tauhan. Nang makita niya ang eksena sa harap niya, kumunat ang kanyang noo. Matapos utusan ng kanyang mga tauhan na linisin ang lugar, lumakad siya patungo kay Charlotte. Sa kabila ng dami ng bagay na gusto niyang sabihin, 2 salita lang ang kanyang nasabi. Salamat. Tinitigan lang siya ni Charlotte. Hindi siya nagsalita ngunit lumingon at sumakay sa kotse. Nang bumukas ang pinto ng kotse, nakita ni Zachary ang kanyang mga anak doon at vice versa. Mabilis at sabik silang bumati sa kanya, Daddy. Manatili kayo muna sa inyong mommy ng ilang araw. Susunduin ko kayo sa loob ng ilang araw. Kalmado at rasyonal si Zachary. Hindi siya makikipag-away kay Charlotte sa ganoong lugar at sa ilalim ng ganoong mga pangyayari. Alam niyang mahal ni Charlotte ang mga bata tulad niya, at wala itong kinalaman sa nangyari sa pagitan nila. Hindi niya sila sasaktan. Hindi rin matalino ang makipagtalo sa harap ng mga bata dahil masasaktan sila sa emosyonal at posibleng maging traumatized. Mag-ingat ka, Daddy, paalala ni Robbie. Oo, manatiling ligtas, sabi ni Jamie. Daddy, natatakot ako, sabi ni Ellie na may luhang mata. Huwag kang mag-alala, ang iyong mommy ay kasama mo, sabi ni Zachary na may mainit na ngiti. Isinara ni Charlotte ang pinto. Hindi na niya binigyan ng karagdagang segundo si Zachary kasama ang mga bata. Inutusan niya, aalis na tayo. Naiintindihan, sagot ni Morgan bago niya sinimulan ang kotse at umalis. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Ellie na suriin ng mabuti si Charlotte dahil magkasama sila sa kotse. Ang mommy na matagal na niyang hinahanap ay sa wakas ay nasa tabi niya, at dahil doon ay umiyak si Ellie. Nanginginig ng kaunti ang kanyang boses na parang sanggol habang nagtanong, Mommy, ikaw ba talaga ang mommy ko? Hindi kasing tapang si Ellie ng kanyang mga nakatatandang kapatid. Wala siyang pambihirang IQ at EQ na mayroon si Robbie, ni hindi rin siya isang matapang na mandirigma tulad ni Jamie. Sa halip, siya ay kasing immature at inosente tulad ng sinumang bata sa kanyang edad. Hindi sumagot si Charlotte. Kinuha lang niya si Ellie at niyakap. Mommy, bamuka ang maliliit na labi ni Ellie, at umiyak siya. Hindi siya makapagsalita dahil ang kanyang mga emosyon ay masyadong ligaw at komplikado sa panahong iyon. Mommy, Mommy, tumawag si Fifi ang loro mula sa gilid. Itinago nito ang kanyang maliit na ulo gamit ang kanyang pakpak, at tila lihim din itong umiiyak. Huwag ka nang umiyak, Ellie. Bumalik na si Mommy, at muling magsasama ang ating pamilya, sabi ni Jamie upang aliwin si Ellie. Si Robbie, gayunpaman, ay hindi nagsalita. Naiintindihan niya na bumalik ang kanilang ina, ngunit magiging mahirap para sa pamilya na magkasama muli. Napansin ni Robbie na ang mga tingin ng kanyang mga magulang ay galit nang magkatinginan sila kanina. Ang pag-uusap sa pagitan ni na mommy at ng masamang babae ay nagpapahiwatig din na mayroong uri ng hidwaan sa pagitan ng pamilyang Noct at ng pamilyang Lindbergh. Kaya, magiging mahirap para kina mommy at daddy na magkasama muli o para sa pamilya na magkaisa. Maging mabait, huwag kang umiyak, sweet na sabi ni Charlotte habang hinahaplos ang likod ni Ellie. Nangako siya, bumalik na ako at hindi nahahayaan ang sinuman na mang-api sa inyo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa matibay na determinasyon. Dati siya ay mahina at walang magawa, at iyon ang dahilan kung bakit siya binubuli. Ngunit hindi na ako iyan. Hindi ko nahahayaan ang aking sarili na bumagsak muli ng ganoon. Ako, si Charlotte Lindbergh, ay hindi nahahayaan ang sinuman na saktan ako muli. At sinumang susubukang saktan ang aking pamilya ay magbabayad ng kanilang dugo. Sa harap na upuan, parehong nagkatinginan sina Morgan at Lupin. Mayroon silang komplikadong kislap sa kanilang mga mata. Lahat ay handa na, Mr. Noct, nagmamadaling iniulat ni Bruce bago idinagdag, patuloy na hahabulin ng pulisya si Miss Noct. Umalis muna tayo. Ang ating mga tauhan na ang bahala sa paperwork at sa mga maluwag na dulo. Siguraduhin na maayos ang libing ni Alan, utos ni Zachary nang may kalungkutan. Naiintindihan. Aayusin ko ang lahat. Talagang nasaktan si Bruce. Si Alan ang bodyguard na pinatay ni Zora kanina.
19 na taong gulang pa lamang siya at isang ulila na nagtatrabaho para sa pamilyang Noct sa loob ng 6 na taon. Wala namang nangyari sa kanila, ngunit kasalanan ko ito. Napatay siya dahil sa akin, bulong ni Marino, na nakaramdam ng pagkakasala. Hindi ito sa iyo, sabi ni Ben habang tinatapik ang balikat ni Marino bago idinagdag, masyado ka pang bata. Nakakabilib na marami ka nang nagawa. Sugatan din si Kyle. Kumusta siya? Tanong ni Marino na may luhang mata. Dinala siya agad sa ospital, sagot ni Ben. Tara na, Mr. Noct. Hindi tayo dapat manatili dito ng masyadong matagal, pagmamadali ni Bruce. Okay, sagot ni Zachary bago siya lumakad patungo sa kotse. Lumingon siya at nakita na wala na sa paningin ang kotse ng kanyang asawa. Malamang ay nasa bahay na sila ngayon. Ito ang footage mula sa kotseng minamaneho ni Marino. Naitala nito ang lahat. Naipadala na ni Ben ang footage sa tablet. Kinuha ni Zachary ang tablet at sumakay sa kotse. Pinanood niya ang footage habang nakikinig sa ulat ni Marino tungkol sa bagay na ito. Nanginginig ang buong katawan ni Zachary, Bruce, at Ben nang matapos nilang panoorin ang lahat. Napakalakas na ni Miss Wind ngayon, papuri ni Ben mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Iba na siya sa babaeng dati niyang kilala 2 taon na ang nakalipas. Alam ko, tama, bulalas ni Bruce, na medyo excited din. Nakaramdam ako ng pagkasabik pagkatapos mapanood ang footage na ito. Sayang lang at wala ako doon kanina. Kung naroon ako, nakatayo ako sa tabi ni Miss Lindbergh at nilabanan si Zora sa lahat ng aking makakaya. Hindi na formal o magalang ang pagtawag ni Bruce kay Zora dahil sa tingin niya ay hindi na siya karapat-dapat dito. Pagkidnap sa mga anak ng kanyang pamangkin, pagpatay sa kanyang sariling mga tao. Hindi siya karapat-dapat na tretuhin bilang isang tao pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa. Maaari sanang umalis si Miss Lindbergh kanina, ngunit binaliwala niya ang masamang dugo sa pagitan namin at isinakripisyo ang kanyang buhay upang iligtas kami, ibinahagi ni Marino bago idinagdag, nakakaramdam ako ng labis na sama ng loob ngayon. Kung magkakaroon ng pagkakataon, tiyak na babayaran ko ang kanyang kabaitan. Sinabi ko na sa iyo ito. Maaaring binago ni Miss Lindbergh ang kanyang pangalan, ngunit siya pa rin ang mabait at marangal na tao na siya. Nakababahala, bagaman. Tinulungan niya kami ngayon at malamang ay magkakaproblema dahil dito, sabi ni Bruce. Oo, magiging malala ang mga kahihinatnan kung malaman ito ni Danrick. Kumislap ang mga mata ni Ben sa pag-aalala habang tinitigan si Zachary. Nanatiling tahimik si Zachary at mukhang nabibigatan. Tumigil sa pagsasalita ang 3 lalaki dahil sa takot na baka maistorbo nila siya. Noon, nagsimulang umulan ng malakas. Ang mga patak ng tubig ay dumausdas at binasa ang mga halaman sa paligid nila. Ang mga nakapaligid na puno ay umindayog din habang hinihipan ng hangin. Tila maging ang kalikasan mismo ay nababalisa tungkol sa hinaharap. Patuloy na nakatingin si Zachary sa labas ng bintana nang walang sinasabi. Biglang tumunog ang telepono ni Bruce. Kinuha niya ito, at dahil doon ay naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Agad siyang nagulat kay Zachary. Nakatakas si Zora. Sinabi ng pulisya na kailangan nilang imbestigahan ang bagay na ito at humanap ng mga pahiwatig bago sila magulat sa mga nakatataas. Doon lamang sila makakapag-apply para sa isang warrant. Masyado nang huli iyon. Kung si Zora ay talagang magmamana ng Noct Group sa panahong ito, sisirain niya ang lahat ng ebidensya, at wala na silang magagawa. Galit na ungol ni Ben habang nakakunot ang noo. Kaya nga may lakas ng loob siyang kumilos ng napakawalang ingat, sabi ni Zachary, na tahimik sa buong oras. Kalmado siya nang ituro niya, hindi naman natin masisisi ang pulisya. Ito ay lampas sa kanilang kakayahan, kaya naiintindihan na maingat sila. Kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon? Maingat na tanong ni Bruce. May mga panloob na problema at panlabas na banta na nagbabanta sa atin, komento ni Zachary bago siya bumantong hininga at idinagdag, kailangan lang nating lutisin ang mga isyu isa-isa. Naihanda na namin ang media, at ang balita tungkol sa iyo at kay Miss Blackwood ay tinanggal na sa internet.
Sa kasamaang palad, sinasabi ngayon ng mga netizen na sinusubukan mong iwanan si Miss Blackwood dahil nahulog ka sa iba. Sa madaling salita, ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking problema sa iyo at sa Divine Corporation, mahinang iniulat ni Bruce. Tumawag muli si Taylor. Gusto niyang kausapin ka. Sa tingin ko, didikit sa iyo ang mga Blackwood na parang mga parasito, imporma ni Ben habang nakakunot ang noo. Sumpain, magiging masama ang mga bagay anuman ang gawin mo ngayon, sagot ni Bruce, na hindi mapigil ang mang-insulto. Hindi ako makapaniwala na inakala kong makatwiran si Taylor. Lumalabas, siya ay medyo tuso. Magpadala ng ating mga tauhan upang tingnan si Sharon, biglang utos ni Zachary. Ha! Bulalas ni Bruce bago siya tumango at sumagot, naiintindihan. Tumawag sa headquarters at ipapadala ang pondo upang tulungan ang Cinder Group, utos muli ni Zachary. Ha! Pero, bulalas ni Ben. Akala niya ay mali ang kanyang narinig sa kanyang amo noong panahong iyon. Gawin mo lang ang sinasabi ko, hiling ni Zachary. Naiintindihan, sagot ni Ben. Mabilis niyang ginawa ang hiniling. Nagulat ang lupo ng mga direktor nang marinig ang balita. Hindi nagtagal bago personal na tumawag si Johan upang kumpirmahin ang utos mula kay Zachary. Ang huli ay simpleng sumagot, oo, iyon ang aking utos. Pero bakit? Binabantaan ka ba ng pamilyang Blackwood o ano? Galit na tanong ni Johan. Hawak ko ang pinakamaraming share sa kumpanya, at ako ang gumagawa ng desisyon. Gawin mo lang ang sinasabi ko, kalmadong sabi ni Zachary bago agad ibinaba ang telepono. Na-imagine niya kung gaano kagalit si Johan sa sandaling iyon. Malamang ay naglalakad na siya ngayon. Tumawag ang ospital upang ipaalam sa amin na may bali si Sharon sa tadyang at binti. Mayroon din siyang ilang gasgas, ngunit bukod doon, ayos lang siya. Nagpapahinga siya sa ospital sa ngayon, iniulat ni Bruce. Magpadala ka ng isang tao upang ibahagi ang nangyari ngayon sa kanya, utos ni Zachary. Naiintindihan. Doon lamang nalaman ni Ben at Bruce kung ano ang nasa isip ni Zachary. Sa ngayon, pupunta tayo sa tirahan ng mga Blackwood, utos ni Zachary. Naiintindihan. Dapat ba nating ipaalam sa kanila? Tanong ni Ben. Hindi na kailangan. Dumiretso na lang tayo. Okay. Malapit ang tirahan ng mga Blackwood sa Garden Villa ni Henry dahil gusto ni Taylor na bumuo ng ugnayan kay Henry. Sinadya ng una na bumili ng lugar malapit sa lugar upang gawin iyon. Sariwa ang hangin, at tahimik ang kapaligiran. Para silang nakatira sa langit, at iyon ay isang magandang lugar upang manatili pagkatapos ng pagre-retiro. Nang magkaproblema ang Cinder Group, ipinagbili ng pamilyang Blackwood ang marami sa kanilang mga ari-arian sa ibang bansa upang mabawi ang pagkalugi na natamo ng kanilang kumpanya. Gayunpaman, hindi nila kailanman isinasaalang-alang ang pagbebenta ng villa na iyon dahil matatagpuan ito malapit sa tirahan ng mga Knox. Nagulat ang mga Blackwood nang bumisita si Zachary. Si Taylor, partikular, ay nagmamadaling bumaba ng hagdan upang salubungin siya. Maligayang pagdating, Zachary. Bakit hindi mo sinabi sa akin na bibisita ka? Pupunta sana ako sa gate para salubungin ka. Hindi na kailangan. Magkaibigan naman tayo, sagot ni Zachary bago siyang umiti at idinagdag, sana hindi ako nakakaistorbo. Hindi, syempre hindi. Pumasok po kayo, sabi ni Taylor habang pinapatnubayan si Zachary, Ben, at ang iba pa sa loob ng bahay. Pagkatapos noon, bumaling si Taylor sa housemaid at inutos, ihain sa ating mga bisita ang tsaa. Agad na pumunta ang housemaid upang maghanda ng masarap na tsaa. Napakalimutin ko. Nakalimutan kong hindi ka umiinom ng tsaa, komento ni Taylor bago niya mabilis na binago ang kanyang mga tagubilin, buksan ang isang bote ng red wine. Dali. Narinig ko kay Cynthia na marami kang mahusay na alak. Totoo ba iyon? Tanong ni Zachary. Mas mainit ang kanyang tono sa araw na iyon. Hindi naman ako gaanong umiinom. Ang mga alak na iyon ay para lamang sa mga pinahahalagahang bisita. Si Cynthia ay nasa likod bahay na namimitas ng mga bulaklak. Pinapunta ko na siya, kaya malapit na siya rito, sagot ni Taylor na may ngiti. Talagang pumunta ako rito para kausapin ka.
Hindi mo ba hiniling na makita ako? Nandito na ako ngayon, kaya diretsuhin na natin, sabi ni Zachary, na gustong pabilisin ang mga bagay. Mag-usap tayo sa study room, awkward na sagot ni Taylor. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kadiretso si Zachary. Okay, tumayo ang dalawang lalaki at pumunta sa study room. Noon, nabuksan na ng katulong ang isang bote ng masarap na alak. Pinagbuhusan niya si Zachary ng isang baso bago siya lumayo. Mayroon pa akong 20 minuto, sabi ni Zachary habang tinitingnan ang kanyang relo, pagkatapos ay inikat ang alak sa baso. Ay, oo nga pala. Nagpapatakbo ka ng isang malaking korporasyon, kaya abala ka palagi. Ang ganda na handa kang magbigay, kahit 20 minuto lang, para kausapin ako ngayon. Paiikliin ko ang usapan, sabi ni Taylor, na biglang kinabahan. Okay, sagot ni Zachary bago siya humigop ng alak at hinintay na magsalita si Taylor. Wala naman akong gaanong sasabihin. Gusto ko lang malaman kung ano ang mga plano mo kay Cynthia, sabi ni Taylor sa isang malabo na tono. Ang mga plano ko, hindi ba sinabi sa iyo ni Cynthia na magkaibigan lang kami? Pekeng balita ang ibinahagi ng media, sagot ni Zachary habang may naguguluhan na ekspresyon. Sinabi niya sa akin na kayong dalawa ay nalasing, sabi ni Taylor, makinig ka, kahit walang nangyari, kumalat pa rin ang balita na parang apoy. Masama ito sa kanyang reputasyon, at totoo ang kanyang damdamin para sa iyo. Sana, nakatira tayo sa ika-20, isang siglo, putol ni Zachary, kahit na nakipagtalik kami, isang one-night stand pa rin yun na may pahintulot mula sa magkabilang panig. Bukod pa rito, wala naman kaming ginawa sa katotohanan, kaya talagang inaasahan mo akong pakasalan siya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 875. Nang marinig ang mga salitang iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Taylor. Nagkomento siya, akala ko ay tapat ka at nandito upang lutisin ang isyong ito ngayon. Anong isyo ang kailangan kong lutisin? Wala akong utang sa pamilya mo, di ba? Hamon ni Zachary na nakataas ang kilay. Zachary knocked, sobra ka na. Galit na ungol ni Taylor, na lubos na nagalit. Malupit siyang sumigaw, ang pamilyang knocked ang humingi ng kamay ni Sharon sa kasal, ngunit binago mo ang iyong isip sa huling minuto para sa kapakanan ng ibang babae. Iyon ay nagpahiya sa aking pamilya at nagtrauma kay Sharon. Pagkatapos, upang takpan ang iyong mga kasinungalingan, pinagpanggap mo si Cynthia bilang si Charlotte at nagkunwari na iyong asawa. Naglilingkod siya kay Henry na parang isang katulong at inaalagaan ang iyong mga anak sa lahat ng oras na ito. Paano magiging walang kabuluhan ang pagsisikap na iyon? Gayun din, maaari mo lang siyang sabihin na hindi mo siya gusto. Bakit kailangan mong gumawa ng palabas at hilingin sa kanya na tulungan kang lokohin ang iyong lolo? Napakawalang puso mo. Ginawa mo ang lahat ng iyon para lang mapanatili mo si Henry habang nililigawan mo si Charlotte. Ganoon ba? Trinato mo ang parehong mga anak kong babae bilang mga pyesa at sinira ang kanilang reputasyon at kaligayahan. Gayun din, bakit sa tingin mo hinahabol tayo ng pamilyang Lindbergh? Lahat iyon ay dahil sa selos ni Charlotte kay Sharon, at ibig sabihin niyan ikaw ang ugat ng lahat ng problemang ito. Paano ka pa makakaupo rito at sabihing wala kang utang sa amin? Kaya mula sa iyong pananaw, marami akong utang sa pamilya mo, pangungutya ni Zachary habang tumango. Ngunit may itatanong ako sa iyo. May kinalaman ba ako sa engagement kay Sharon? Hindi ba kayo at ang lolo ko ang nagplano sa likod ng aking likod sa buong panahong ito? Hindi ko kailanman sinang-ayunan iyon, at alam mong hindi ako umiibig sa kanya. Gayunpaman, hinayaan mong habulin ako ng iyong anak. Sa huli, hindi ba't sinusubukan mo lang na sumakay sa pamilyang knocked? Ikaw, itinaas ni Zachary ang kanyang kamay at nagpatuloy, hayaan mo akong tapusin. Aaminin ko na nagkamali ako. Hindi mahalaga kung handa ako o hindi. Sa huli, hindi ako lumaban ng husto upang tanggihan ka. Gayunpaman, binayaran ko ang iyong pamilya ng 30 bilyon para sa pagkansela ng engagement na iyon.
Iyan ay isang malaking halaga. Tungkol naman kay Cynthia, may utang ako sa kanya, at nangako ako na babayaran ko siya kapag nagkaroon ng pagkakataon sa hinaharap. Kaya nga hiniling ko sa kumpanya na i-redirect ang ilang pondo upang tulungan ang Cinder Group. Talaga, kailan? Bulalas ni Taylor, na agad na nasabik. Hindi pa niya natatapos magsalita bago tumunog ang kanyang telepono. Agad niya itong sinagot at narinig ang ulat kung paano muling tumaas ang presyo ng shares ng Cinder Group. Dahil doon ay mabilis siyang nagbaba ng telepono at bumaling kay Zachary upang magpasalamat. Salamat, Zachary. Ito ang huling beses na tutulungan kita. Kunin mo na lang ito bilang kabayaran sa tulong ni Cynthia, sagot ni Zachary habang tumayo siya para umalis. Zachary, sandali, sabi ni Taylor upang pigilan ang lalaki. Alam kong marami ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin ngayon, ngunit totoo ang pagmamahal ni Cynthia sa iyo. Siya ang pinakamahusay na tao para sa iyo, kaya pakiusap isipin mo ito. Hindi ko makontrol ang aking puso at hindi ako umiibig sa kanya, kalmadong sagot ni Zachary bago idinagdag, siya ay isang kahanga-hangang tao, at sigurado akong makakahanap siya ng tamang tao para sa kanya. Pagkatapos sabihin ang kanyang saloobin, lumakad si Zachary upang umalis. Nabigla siya nang buksan niya ang pinto. Nakatayo si Cynthia sa likod ng pinto at tinitigan siya na may luhang mata. Malinaw na narinig niya ang lahat ng sinabi niya kanina. Paumanhin, bulong ni Zachary bago siya umikot upang umalis. Tumabi ka, sinasaktan mo ako, tanga. Sinusubukan mo ba akong patayin? Galit na ungol ng isang tao mula sa labas. Narinig iyon ni Taylor, kaya nagmamadali siyang lumapit at nagtanong, bakit ka bumalik? May sumusubok na pumatay sa akin, kaya hindi ligtas para sa akin na manatili sa ospital, sabi ni Sharon. Huminto siya bigla dahil nakita niya si Zachary doon, at iyon ang nagpatigagaw sa kanya. Nagtanong siya, Zachary, anong nagdala sa iyo rito? Tinitigan ni Zachary nang walang sinasabi. Agad siyang umalis. Daddy, bakit nandito si Zachary? Hindi siya susuko dahil sa pressure ng media, di ba? Huwag mong sabihin sa akin na pakakasalan niya ang pipi na iyon, galit na hiling ni Sharon. Manahimik ka. Huwag mong pagsalitaan ang iyong kapatid ng ganyan. Galit na pinagalitan ni Taylor. Bakit mo ako sinisigawan ng ganito? Hindi mo ako ginagamot ng ganito dati. Totoo bang pakakasalan ni Zachary ang pipi na iyon? Nagulat na tanong ni Sharon. Haharapin kita kapag bumalik ako. Tinitigan ni Taylor bago siya nagmadali upang habulin si Zachary. Zachary, hayaan mong ihatid kita. Maraming salamat sa pagtulong sa Cinder Group. Hula ko ay marami kang ginastos dito. Salamat. Nang marinig ang mga salitang iyon, lalong nag-alala si Sharon. Isa siyang negosyante, kaya naintindihan niya kung paano makakaapekto ang insidente ng nakaraang gabi sa Knock Group. Gayunpaman, naramdaman niya na, dahil sa kanyang kakayahan, maaaring nalutas na ni Zachary ang bagay na ito sa ibang paraan. Ngunit, hindi niya ginawa. Sa halip, personal siyang pumunta upang tulungan ang Cinder Group. Sa tingin ko ay pakakasalan niya talaga si Cynthia. Noon, lumabas si Cynthia sa study room na may bouquet ng alocasia. Malungkot siya sa simula, ngunit nang makita niya si Sharon doon, mabilis siyang nag-adjust. Kalmado siyang lumakad sa tabi ng kanyang nakababatang kapatid. Doon ka lang. Galit na hiling ni Sharon. Huminto si Cynthia at bumaling kay Sharon. Ang mga mata ng dating ay kumikinang sa distansya habang ginagawa niya iyon. Talagang iba ka, bitch. Insulto ni Sharon habang lumalapit siya sa kanyang wheelchair. Nasa harap siya ni Cynthia nang tanungin niya sa pamamagitan ng kanyang nanginginig ng ngipin. Nilasing mo si Zachary pagkatapos ay hinuberan para akitin siya at pinapunta ang paparazzi sa tamang oras para kunan ng litratong iyon. Pinakalat mo sila sa balita para lang pilitin si Zachary na pakasalan ka. Ganoon ba? Hiling ni Sharon. Galit na tinitigan ni Cynthia bago siya umikot upang umalis. Oy, hindi ko sinabing maaari kang umalis. Sabi ni Sharon, na humabol at ginamit ang kanyang wheelchair upang harangan ang daanan ni Cynthia. Ang dati ay galit na umungol, napakawalang hiya mo.
Impyerno, kagaya ka lang ng nanay mo at gagawin ang lahat ng uri ng kasuklam-suklam na bagay para makapambiktima ng mga lalaki. Nang marinig ang mga salitang iyon, agad na nagbago ang ekspresyon ni Cynthia. Isang nakamamatay na aura ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Alam ko na, lumabas na rin ang tunay mong kulay, sabi ni Sharon. Mas lalo siyang nagalit nang makita niya ang ekspresyon ni Cynthia. Itinuro ni Sharon, niloko mo ako para pumunta sa Storm Hotel noong gabing iyon, di ba? Ginamit mo ako para guluhin si Ben at ang kanyang mga tauhan para mahabol mo si Zachary. Taya ko ikaw din ang nagpabangga ng kotse sa akin. Ikaw na babae, kagaya ka ng nanay mo na masama. Hindi pa natatapos si Sharon sa kanyang pangungusap. Biglang umikot si Cynthia at sinipa ang wheelchair ng buong lakas. Nawalan ng kontrol ang wheelchair at mabilis na sumugod. Bang! Isang malakas na ingay ang nagpahiwatig kung paano ito bumagsak sa dingding. Nahulog si Sharon mula sa kanyang wheelchair at tumama ang kanyang paa, na nakakast. Nasaktan din ang kanyang tadyang. Sumigaw si Sharon sa sakit, at umalangaw ang kanyang boses. Narinig iyon ng mga katulong at mga bodyguard, kaya nagmadali silang lumapit mula sa kabilang panig. Bago mangyari iyon, nagpakita si Cynthia ng nagulat na ekspresyon. Nagmamadali siyang lumapit upang tulungan si Sharon na makatayo, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa luha. Mukhang nag-alala at nasaktan siya para sa kanyang nakababatang kapatid. Ngunit, nang bumaling si Sharon upang tingnan si Cynthia, ngumiti ang huli ng masama at bamulong, ako na ang reyna ng bahay ngayon, at magiging aso ka kung gusto mong manatili dito. Ikaw na masamang babae, labis na nagalit si Sharon kaya nawawalan na siya ng sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalan muli si Cynthia. Tumigil ka dyan, sigaw ni Taylor na dumating at nagkataong nakita iyon. Nagmamadali siyang lumapit at sinalag si Cynthia sa likod niya bago sumigaw. Paano ka naglakas loob na subukang sampalan ang iyong kapatid ng ganyan? Sa tingin mo ba ay makakatakas ka? Daddy, bakit mo siya pinoprotektahan? Alam mo ba na siya ang naglagay sa akin sa ganitong estado? Inupahan niya ang driver para banggain ang kotse ko, at sinipa niya ang wheelchair ko kanina, imporma ni Sharon habang tinatitigan si Taylor nang hindi makapaniwala. Sharon, paano mo nasabi iyan? Hindi ko kailanman uupahan ang sinuman para saktan ka, at kailan ko ba sinipa ang iyong wheelchair? Nagsign si Cynthia ng kinakabahan at may luhang mata. Ikaw na mapagkunwari. Labis na nagalit si Sharon kaya nawawala na siya sa sarili. Sinugod niya upang subukang sampalan muli si Cynthia. Tama na. Galit na ungol ni Taylor habang itinutulak palayo si Sharon. Pinagalitan niya ng nanggigigil, ikaw lang ang may kakayahang gumawa ng ganoong kasamaan. Napakabait at napaka-sweet ng iyong kapatid na hindi niya kayang pumatay ng langgam. Paano kanya nasaktan? Hindi ka naniniwala sa akin. Lahat iyon ay arte lang. Nagpapanggap siyang mabait at walang magawa, ngunit siya ay isang masamang tao sa ilalim ng lahat ng iyon, giit ni Sharon, na nawawala sa sarili. Tama na, galit na sigaw ni Taylor. Wala siya sa mood na makinig sa anumang bagay, kaya itinuro niya, nalasing ka kanina at halos masagasaan mo siya. Sa simula, gusto kitang parusahan para doon, ngunit nagsalita siya. Sinabi niya na masyado ka pang bata at nagkaroon ng panandaliang pagkakamali sa paghatol. Ganoon siya kabait at ganoon kanya kamahal. Paano mo babayaran ang kanyang kabaitan sa pamamagitan ng pag-akusa sa kanya? Umiyak si Cynthia sa tabi. Mukha siyang labis na nasaktan at kaawa-awa. Ano ang sinasabi mo? Kailan ko siya nasagasaan? Bulalas ni Sharon, na natigilan. Oo, lasing ako noong gabing iyon, at halos mabangga ko siya, ngunit hindi naman talaga siya tinamaan ng kotse ko. Lumampas ang kotse ko sa kanya, at ang duwag na iyon ay labis na natakot kaya nahulog siya sa sahig. Hindi ko pa nga siya nilapitan. Alam kong hindi mo aaminin. Talagang pinasama kita sa pamamagitan ng pagbaliwala sa lahat ng masasamang bagay na ginawa mo. Kinontrol mo ang corporation mula sa likod ng mga eksena, sinubukan mong magnakaw ng mga share ng kumpanya, at halos masagasaan ang iyong kapatid dahil sa pagmamaneho mo ng lasing.
Hindi ko kailanman pinarusahan ka para sa alinman sa mga iyon, ngunit ngayon ay lumampas ka na sa linya. Inaakusahan mo siya ng isang bagay na hindi niya ginawa, at iyon ay sobra na. Malalagot tayong lahat kung hindi dahil sa kanya. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili at binitawan ang kanyang pagmamataas upang mapanatili ang magandang relasyon sa pamilyang Noct. Iyon ang tanging dahilan kung bakit handang tumulong sa atin si Zachary. Pareho kayong anak ko, ngunit ang isa ay patuloy na nagdudulot ng problema habang ang isa ay tumutulong sa akin na lutisin ang aking mga problema. Kailangan kong maging tanga para hindi makita ang mga bagay ng malinaw. Bakit hindi ka maniniwala sa akin? Kasalanan niya lahat ito. Hinahabol niya ako ngayon, at malapit na, sasaktan ka rin niya, sabi ni Sharon. Gumapang siya mula sa sahig at galit na umuungol. Manahimik ka, sigaw ni Taylor bago niya ito sinampal ng malakas. Nahulog muli si Sharon sa sahig. Namumuo ang dugong pula sa gilid ng kanyang mga labi, at sandali siyang natulala doon. Hindi niya ito inaasahan. Ang kanyang ama, na laging nagmamahal at nagpapalayaw sa kanya, ay tumalikod at sinampal siya. Mukhang nagulat at natakot si Cynthia. Mabilis siyang nag-sign, "Daddy, paano mo siya sinampal? Maaari tayong maglaan ng oras at turuan siya ng tama at mali. Hindi mo siya dapat sinasaktan ng ganoon." Na-realize din ni Taylor na nagkamali siya. Puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Pagkatapos noon, tinulungan ni Cynthia si Sharon na makatayo. Nanginginig ang ngipin ng huli at walang awa na sinampal. Sampal. Umalangaw-ngaw ang isang malinaw na tunog. Labis na nasaktan si Cynthia kaya nahulog siya sa sahig. Agad na lumabas ang bakas ng palad sa kanyang mukha. Damaloy ang kanyang luha sa kanyang mga pisngi habang tinitigan niya si Sharon nang hindi makapaniwala. Nag-sign si Cynthia, "Bakit? Palagi kitang itinuturing na aking nakababatang kapatid, kaya bakit mo ako ginaganyan?" Sobrang-sobra na. Galit na ungol ni Taylor. Itinaas niya muli ang kanyang kamay at sasampalan muli si Sharon. "Sige, sampalan mo ako hanggang mamatay. Babangungutan ko na lang ang mga malaswa ninyong mukha mula sa kabilang buhay," galit na sigaw ni Sharon. Nakataas ang kanyang ulo at galit na nakatingin kay Taylor. "Talagang wala ka ng pag-asa. Igalang mo ang iyong kapatid kung plano mong manatili dito. Palalayasin kita kung bubulihin mo siya muli," masamang banta ni Taylor matapos niyang bawiin ang kanyang braso at abutin upang tulungan si Cynthia sa halip. "Sige, ayoko ring manatili sa ganitong lugar." Talagang sumuko na si Sharon noon. Hindi na siya umiyak tulad ng ginawa niya kanina. Sa halip, nahirapan siyang bumangon mula sa sahig at inutusan ang kanyang mga bodyguard, "Aalis na tayo." Natigilan sandali ang mga bodyguard doon, ngunit kalaunan ay lumapit sila upang tulungan siyang sumakay sa kanyang wheelchair. Pagkatapos noon, itinulak nila siya patungo sa labasan. "Sharon Blackwood, kung umalis ka sa bahay na ito ngayon, ipagbabawal sa iyo ang pagbalik muli," banta ni Taylor habang sinisigawan si Sharon. Pinapaalala pa niya, gumawa ka ng hindi mabilang na kaaway sa labas, at ang pag-alis ay katumbas lamang ng paglalakad sa iyong sariling libingan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon kung humingi ka ng tawad sa iyong kapatid ngayon. Pag-isipan natin ito, Miss Blackwood, payo ng isang bodyguard, tama ang iyong ama. Marami kang kaaway, at mapanganib na umalis sa tirahan ng Blackwood. Ang paghingi ng tawad sa iyong kapatid at pananatili dito ay magpapanatili sa iyo ng ligtas. Manahimik ka, utos ni Sharon. Galit siyang tumingin pabalik at ipinaalam kay Taylor, pagsisisihan mo ito sa hinaharap. Nagsimulang pagsisihan ni Taylor ang kanyang mga salita. Gusto niyang hilingin kay Sharon na manatili, ngunit biglang nanghina si Cynthia at nahulog sa sahig. "Cynthia," sabi ni Taylor habang nagmamadali siyang tinulungan si Cynthia na makatayo. Noon niya narinig ang tunog ng pagsisimula ng kotse. "Ano ba ang ginagawa ninyong mga tanga? Kunin niyo siya pabalik." Mabilis na pinagalitan ni Taylor. "Naiintindihan," sagot ng mga katulong bago nila hinabol si Sharon at ipinaalam, "Pinapakiusapan ka ni Sir na manatili." Bumaling si Sharon sa pinto. Nakita niya kung paano hindi siya hinabol ng kanyang ama,
at dahil doon ay ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Nagngalit ang kanyang mga ngipin at nag-utos, magmaneho. Walang pagpipilian ang bodyguard kundi sumunod. Tinulungan ni Taylor si Cynthia sa sofa bago siya tumakbo upang habulin si Sharon. Humihingal siya nang makarating sa pinto, ngunit noon, matagal nang umalis ang kotse ni Sharon. Nagngalit ang kanyang mga ngipin sa galit at nagmura, kahit ano pa. Uuwi ka kapag nagdusa ka na at natuto ka na. Ang malakas na ulan sa labas ng bintana ay tila salamin ng kawalan ng pag-asa ni Sharon. Hindi niya kailanman pinangarap na ang kanyang ama, na laging nagmamahal sa kanya, ay sasampalan siya at kukwestiyonin ang kanyang mga salita ng ganoon. Palagi niyang itinuturing ang kanyang sarili bilang isang matalinong babae, kaya hindi niya inaasahan na maloloko siya ni Cynthia. Ang babaeng iyon. Napakayabang niya kahit hindi pa siya nakakapag-asawa sa pamilyang Noct. Kung talagang pakakasalan niya si Zachary, mas magiging masama siya. Ang aming mga ina ay naglalaban-laban mula pa noong bata pa kami at ang pagkamuhi na iyon ay naipasa sa amin. Ako ang unang tao na hahabulin ni Cynthia kapag pinakasalan niya si Zachary. Nang maisip iyon, tinawagan agad ni Sharon ang opisina. Nagtanong siya, "Hello, kumusta na ang kumpanya ngayon? May tumulong ba sa atin?" "Ano? Ang pamilyang Noct ang tumulong sa atin. Nag-invest sila ng 20 bilyon. Okay, nakuha ko." Lalong nagpanik si Sharon matapos niyang magbaba ng telepono. Alam niya kung gaano kalala ang sitwasyon ng pamilyang Noct. Hinahabol sila ng Lindbergh Corporation habang gumagawa ng hakbang si Zara upang agawin ang kumpanya. Hindi na gaanong marami ang pondo ni Zachary. Gayunpaman, naglabas siya ng 20 bilyon upang tulungan ang Cinder Group. Ipinapahiwatig nito na talagang nasa ilalim siya ng matinding pressure mula sa media at maaaring pakasalan si Cynthia sa lalong madaling panahon. Nagpapalipas siya ng oras ngayon, ngunit kahit iyon ay magbibigay sa babaeng iyon ng sapat na kapangyarihan upang kumilos ng ilang sandali. Napakadali para sa kanya na patayin ako. Inisip ni Sharon kung paano siya pinalayas ng kanyang ama sa bahay kahit hindi pa nagsisimula ang labanan. Nang walang mga Blackwood na nagtatanggol kay Sharon, ang mga kaaway na kanyang nagawa sa nakaraan ay malamang nahahabulin siya sa lalong madaling panahon. At si Charlotte Lindbergh ang pinakamapanganib sa lahat. Narinig ko na nawalan siya ng alaala, at marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi pa niya ako hinahabol. Gayunpaman, kung maalala niya ang nangyari 2 taon na ang nakalipas, tiyak na balatan niya ako ng buhay. Nang maisip iyon, nanginginig si Sharon nang hindi makontrol. Hindi ako pwedeng umupo lang. Sa sandaling iyon, ang tanging tao na maaari niyang lapitan ay si Zara. Tinulungan ko siya minsan, kaya malamang ay paprotektahan niya ako ngayon na nasa problema ako. Sa kasamaang palad, nakatanggap lamang si Sharon ng balita kung paano ipinadala ni Zara ang kanyang mga tauhan upang kidnapin ang mga anak ni Zachary. Pinatay pa niya ang mga lalaking tauhan ng pamilyang Noct. Kung kaya niyang gawin iyon sa kanyang sariling mga tao, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya sa isang pyesa na tulad ko na nawalan na ng silbi? Malamang ay darating siya at papatayin ako bago pa ako pumunta sa kanya. Kaya nga bumalik ako sa tirahan ng mga Blackwood sa simula pa lang. Kailangan kong magtago mula sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Sharon kung sino ang kanyang ko-kontakin kung hindi si Zara. Nagtagal siya ng ilang sandali, ngunit kalaunan ay nagpasya siyang tawagan muli ang numero ni Zachary. Noon, isang armored car ang bumangga sa kanyang sasakyan. Lumingon si Sharon upang tingnan ang mga bagay. Dahil doon ay sumigaw siya, "Takbo!" Mga tauhan sila ni Zara. Wala si Sharon. Ang kasama lang niya ay 2 bodyguard na average lang ang kakayahan. Wala silang magagawa para palayasin ang mga tauhan ni Zara. Nakita niya kung paano sila itinulak ng armored car patungo sa tulay. Isang bangga pa, at mahuhulog kaming lahat sa ilog. Sumigaw si Sharon sa kawalan ng pag-asa, "Zara Noct, ikaw na masamang babae. Napakasama mo." Isang jeep ang biglang lumitaw sa kritikal na sandaling iyon. Binangga nito ang armored car at pinilit itong umikot ng bahagya. Halos mahulog ito sa ilog at halos hindi nakaligtas.
Dahil doon ay natakot ang driver at napilitan siyang umalis. Hinawakan ni Sharon ang handrest at labis na natakot kaya humihingal siya. Naging mapotla na siya noon, at pakiramdam niya ay lalabas na ang kanyang puso. Natakot din ang dalawang bodyguard, kaya nawalan sila ng direksyon. Doon may kumatok sa bintana. Tumingin si Sharon bago niya mabilis na binuksan ang pinto. "Bruce, bakit ka nandito?" tanong ni Sharon. "Pinadala ako ni Mr. Noct upang iligtas kayo, Miss Sharon. Para lang sa kaalaman ninyo, alam na ni Mr. Noct na si Zara Noct ang mastermind na nag-utos sa iyo na patayin si Miss Wind sa T-Nation," kalmadong sagot ni Bruce. Idinagdag niya, "Sa ngayon, kailangan namin kayong maging saksi sa kanyang paglilitis at magbigay sa amin ng ebidensya laban sa kanya. Kung handa kayong gawin iyon, sundin ninyo ako. Kung hindi, baliwalain ninyo ang aking mga salita." "Ako," bulong ni Sharon. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng maging saksi. Kung tutulungan niya si Zachary na ilantad ang krimen ni Zara, ilalantad din ang kanyang sariling mga krimen. Parurusahan siya ng batas. Ito rin ay nangangahulugan na kailangan niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. Ayoko niyan. Sa kasamaang palad, kung hindi siya susunod o makikipagtulungan kay Zachary, mamamatay siya sa lalong madaling panahon. "Tanggapin mo na lang ang deal," kinakabahan na payo ng isang bodyguard. "Ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ngayon ay mabuhay. Maaari kang magsimulang muli hanggat buhay ka, ngunit kung mamamatay ka, mawawala ang lahat ng pagkakataon na gumawa ng anuman." Hindi naniniwala ang T-Nation sa parusang kamatayan. Sa pinakamataas, gugugol ka ng ilang taon sa bilangguan para sa mga krimen na iyong nagawa. Maaari kaming makahanap ng solusyon pagkatapos at paikliin ang iyong sentensya. Iyon ay mas mabuti kaysa sa mamatay ngayon, sabi ng isa pang bodyguard. "Tama kayo," sabi ni Sharon. Wala siyang pakialam sa anumang bagay dahil kailangan niyang mabuhay. Kaya, sumagot siya, "Okay, gagawin ko ang hinihingi ni Zachary." Iyan ay isang matalinong pagpili, sagot ni Bruce bago siya sinyasan ang kanyang mga tauhan. Nakita iyon ni Marino at agad na tinulungan si Sharon at ang kanyang dalawang bodyguard sa kotse ni Bruce. Nang sumakay si Sharon sa kotse, bigla niyang napagtanto ang isang mahalagang bagay. Hiningi niya, "Hindi kailanman pakakasalan ni Zachary si Cynthia, di ba? Lumapit lang siya para lang magpakitang gilas sa akin. Nandoon din siya para linawin ang mga bagay kay Mr. Blackwood at tapusin ang lahat," idinagdag ni Bruce. Naiintindihan, bulong ni Sharon habang bumungad sa kanya ang katotohanan, sinadya niya ang lahat. Sinadya niyang ipaalam ang impormasyon sa akin at sinadya niyang bumisita para makasalubong ako. Ginawa niya ang lahat ng iyon para isipin kung pakakasalan niya si Cynthia. Alam niyang hindi ko mapipigilan ng saktan si Cynthia at alam niyang palalayasin ako ng aking ama sa bahay para protektahan siya. Iyon naman, nagbigay sa mga tauhan ni Zara ng pagkakataon na habulin ako at hayaan kang iligtas ako. Nang walang ibang pagpipilian, kailangan kong makipagtulungan sa kanya at maging saksi sa korte. "Medyo matalino ka," komento ni Bruce habang tinitingnan siya sa rearview mirror. Si Zachary Noct ang matalino. Wala siyang ginawa, ngunit sa paanuman ay nagawa niya ang lahat, sagot ni Sharon sa isang mapanuksong tono. "Gusto lang niyang makita mo ang katotohanan. Para rin iyon sa iyo," kalmadong imporma ni Bruce. "Oo, magandang bagay iyon para sa akin," mapait na sabi ni Sharon. "Kung hindi siya nagpakitang gilas, maniniwala pa rin ako sa kasinungalingan na mahal ako ng aking ama. Akala ko, anuman ang gawin ko, ako ay magiging anak pa rin ng prestihiyosong pamilyang Blackwood. Ngayon, nakikita ko kung gaano ako katanga. Minahal lang niya ako noon dahil may kakayahan akong tulungan siya sa kanyang negosyo. Pinuprotektahan niya si Cynthia ngayon dahil maaari siyang makinabang sa pamilyang Blackwood. Lahat ay tungkol sa kita. Walang pagmamahal ng magulang." Kabanata 880, hindi sumagot si Bruce. Bumantong hininga lang siya. Itinuturing ng publiko si Mr. Blackwood bilang isang marangal at mabait na tao, ngunit siya ay ang pinakatuso. Ituturing niya ang kanyang sariling anak bilang mga pyesa para lang makinabang sa kanyang sarili.
Ang pera na iyon ay isang panlilinlang lamang, idinagdag ni Sharon, na sa wakas ay nakita ang lahat ng malinaw. Mahuhulog ang mga Blackwood anuman ang mangyari dahil ang pamilya ay nakulong sa pagitan ng tatlong makapangyarihang entidad, namely ang pamilyang Noct, ang pamilyang Lindbergh, at si Zora Noct. Kaya nga ang pagpanig kay Mr. Noct ang pinakamahusay na opsyon para sa iyo, sagot ni Bruce. Tama ka dyan, komento ni Sharon habang kumikinang ang kanyang mga mata sa komplikadong kislap. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Bruce at hiniling, may gusto akong sabihin kay Zachary ng personal. Okay, sagot ni Bruce bago niya tinawagan ang numero ni Zachary. Agad na naitatag ang linya. Hello, may gustong sabihin sa iyo si Miss Sharon, Mr. Noct, imporma ni Bruce bago niya inilagay sa speaker ang telepono at ibinigay ito kay Sharon. Nagsalita si Sharon sa telepono at matatag siya nang humingi siya, Zachary, handa akong maging saksi sa paglilitis at sabihin sa lahat na si Zora ang nag-utos sa akin na patayin si Charlotte. Maaari pa nga akong magbigay sa iyo ng lahat ng ebidensya na kailangan mo. Gayunpaman, mayroon akong kondisyon, at gusto kong bigyan mo ako ng iyong salita na gagawin mo ang hinihingi ko. Sige, kalmadong sagot ni Zachary. Gusto kong ipangako mo sa akin na pananatilihin mo akong ligtas kung sakaling lumapit sa akin si Charlotte upang maghiganti, malinaw na inanunsyo ni Sharon. Ang mga salitang iyon ay nakagulat kay Bruce. Lihim siyang bumantong hininga sa paghanga. Si Sharon ay isang masamang babae, ngunit siya ay talagang matalino. Nakita niya ang lahat, kahit na binigyan lang siya ng pinakamaliit na pahiwatig. Alam din niya ng mabuti ang kanyang sitwasyon. Kaya nga tama ang kanyang pinili. Alam din niya ang katotohanan na hindi si Zora ang pinakamalaking banta. Mas mapanganib si Charlotte Lindbergh. Kaya nga gusto niyang gawin ni Mr. Noct ang pangakong iyon. Si Zachary, na nasa kabilang dulo ng linya, ay nanatiling tahimik. Maaari niyang gawin ang lahat ng maaga at pilitin si Sharon na ibigay ang ebidensya noon pa man. Alam din niya na makukuha niya si Sharon na maging saksi. Gayunpaman, nag-atubili siyang gawin ang lahat ng iyon dahil alam niyang hihilingin iyon ni Sharon. Kung papayag akong tulungan siya, magkakaroon muli ng isa pang hadlang sa pagitan namin ni Charlotte. Kaya nga ayaw gawin iyon ni Zachary. Sa kasamaang palad, nakatali ang kanyang mga kamay sa sandaling iyon. Ang pamilyang Noct ay nahaharap sa parehong panloob at panlabas na banta, kaya kailangan niyang gamitin ang card na iyon. Gayunpaman, kumalma si Sharon, at itinuro niya, iyan lang ang kondisyon ko. Kung hindi mo ako kayang panatilihing ligtas, kung gayon walang saysay ang pagiging saksi ko. Sa kalaunan ay papatayin pa rin ako ni Charlotte Lindbergh, kaya bakit pa ako maghihirap sa kulungan bago mangyari iyon? Nalaman ko na ang lahat tungkol dito. Hindi na si Charlotte ang dati. Halos kasing brutal na siya ni Zora Noct, at hindi niya ako bibigyan ng mabilis o maawain na kamatayan. Mas mabuti pang tumakas ako sa ibang bansa sa ilalim ng ganoong mga kalagayan. Kung gayon, magkakaroon pa rin ako ng pagkakataong mabuhay. Sige, ibibigay ko sa iyo ang aking salita, sagot ni Zachary, ngunit magagawa ko lang kayong protektahan sa loob ng 1 taon. Kapag naayos na ang usapin kay Zora, pananatilihin ko kayong ligtas sa loob ng 12 buwan. Pagkatapos niyan, bibigyan ko kayo ng pera, at mas mabuting tumakbo kayo ng malayo at mabilis hanggat maaari. Hindi ko kayo mapoprotektahan kung muling makita kayo ni Charlotte. Deal! Labis na nasabik si Sharon. Alam niyang walang sino man ang makakaprotekta sa kanya sa buong buhay niya. Kaya, lehitimo ang pangako ni Zachary. Kapag naayos na ang usapin kay Zora, malamang na magiging abala ang pamilyang Noct at ang pamilyang Lindbergh kaya wala na silang oras para mag-alala kay Sharon. Aalis ako sa HCT habang nasa ilalim ng proteksyon ni Zachary at tatakas sa isang lugar kung saan walang makakakilala sa akin. Doon, magsisimula ako ng bagong buhay. Manatiling ligtas, sagot ni Zachary bago agad ibinaba ang telepono. Dinala ni Bruce si Sharon sa isang liblib na villa at tinulungan siyang makapagpahinga. Pagkatapos noon, nagbabala siya, ang mga katulong ang bahala sa iyo, at magkakaroon ng mga bodyguard na magpo-protekta sa lugar. Magiging ligtas ka hanggat mananatili ka sa iyong kinalalagyan.
Babalik ako upang sunduin ka kapag tama na ang oras. Okay, sugatan pa rin ako, kaya pakiusap, papuntahin si Reyna upang alagaan ako, hiling ni Sharon habang sinusuri ang lugar. Hindi masama.